Ito ang Baki, The Invincible Samurai, mula Part 1 hanggang sa pinakabagong Part 2. Kung napanood mo na ang Part 1 at gusto mong dumiretso sa pinakabagong bahagi, i-check mo lang ang timestamp sa ibaba para agad kang makapunta sa Part 2. Simulan na natin. Matapos ang matinding laban ng mag-ama, naubusan na ng kalaban si Baki. Siya na ngayon ang kinikilalang pinakamalakas sa mundo. Halos wala nang gustong humamon sa kanya kaya naghahanap siya ng kahit anong delikadong sitwasyon para maramdaman ulit ang thrill ng pakikipaglaban para sa buhay. Pero wala pa ring tumatalab, kahit pa tumakbo siya pababa ng hagdan. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, may UFC fighter na nagngangalang Atlas na nagsawa na sa panalo sa Amerika kaya pumunta ng Japan para haminin ang pinakamalakas sa mundo. Nang marinig ni Tokugawa ang hamon, agad niyang tinawag si Baki papunta sa arena. Pagkakita pa lang ni Atlas kay Baki, minata niya ito at inakalang parang K-pop dancer lang. Pero habang papalapit, naramdaman niya ang presensya ng isang halimaw, isang mabangis na mandaragit na uhaw sa dugo. Nawawala lang ang takot na yun nang sigawan ng crowd ang pangalan niya. Dahilan para maging sobrang kampante. Isang malaking pagkakamali. Sa simula pa lang ng laban, hinawakan ni Baki ang ulo niya, inalog, at isang iglap, knockout. Napaluha si Baki dahil umaasa siyang magiging hamon ng laban, pero naging sobrang dali lang. Gusto mo ng tunay na laban? Makukuha mo, sabi ni Tokugawa habang ipinapakita sa Prime Minister ang kanyang bagong proyekto, ang pagbabalik ng legendary samurai na si Miyamoto Musashi. Sa isang lihim na laboratorio sa ilalim ng lupa sa Japan. Iniingatan ang mommy ni Musashi. Plano ni Tokugawa na i-clone siya gamit ang spinal cord, ang natitirang stable na bahagi ng kanyang katawan. Tutol ang Prime Minister dahil illegal ang cloning, pero napapayag din siya dahil sa suporta ng mga kilalang siyentipiko na gustong makita si Musashi mismo, at gagawin pa ito ng libre. Habang chill lang si Baki sa training, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang panganib, hindi tulad ng kahit sinong mandirigmang nakalaban niya. Ito ay mula sa tissue ni Musashi, na mas kahawig ng isang predator kaysa tao. Mapupunta tayo sa Shinshinkai Dojo, kung saan makikita natin si Katsumi Orochi na hawak ang kwelyo ni Goki Shibukawa. Bigla siyang susubok magpakawala ng isang malakas na sipa kay Shibukawa. Pero sa isang iglap, gamit ang kanyang Eiki technique, pinaikot siya ni Shibukawa. Kahit ganun, pinilit pa rin ni Katsumi na magland ng kick, at bahagya nga itong tumama. Maayos naman ang landing niya. Tumayo si Katsumi at sinabi, "Sir, ang lakas ng sipa ko pero parang wala pa rin epekto sa inyo." Hindi talaga solid ang pagkakatama. Sumagot si Shibukawa, "Hindi nga fully tumama, pero nag-iwan ka ng maliit na gasgas." Ngumiti si Katsumi at sinabi, "Come on, sir. Pinayagan niyo lang akong tumama. Kung hindi, wala akong chance." Napatawa si Shibukawa. Pagkatapos, naupo silang dalawa at nagtsaa. Doon nagtanong si Katsumi tungkol sa kanyang ama, matagal na raw itong hindi nagpapakita. Ipinaliwanag ni Shibukawa na kahit matanda na, si Doppo Orochi ay nagte-training pa rin sa ilalim ng talon. Si Moob Izo naman, nasa kabundukan para mag-ensayo. Si Kureha Shinogi at ang kapatid niya, todo ensayo rin, sinisira ang sandbags at gumagawa ng matitinding exercises. Si Jack Hanma, dinagdagan pa raw ang dosage ng kanyang mga gamot. Si Retsu Kayo, nasa Amerika at isa ng boxing legend. Si Biscuit Oliva, mas pinatindi pa ang weight training at nag-gain ng 10 kilo ng muscle. At si Kaoru Hanayama, chill lang, umiinom ng Wild Turkey whiskey. Pero biglang naging seryoso si Shibukawa. Sinabi niya kay Katsumi na lahat sila ay mas lalong sineryoso ang training. Dahil pakiramdam nila, may paparating. Lumipat ang eksena sa isang laboratorio. Doon, maingat na ginagawa ng mga doktor ang fertilization process. May nagtanong, paano nila nakuha ang sperm ni Miyamoto Musashi kung matagal na itong patay? Ang sagot, hindi sperm. DNA. Purong DNA ni Musashi ang ginamit, at isinama ito sa donor egg. Sa loob lamang ng 28 araw, mabubuo ang kanyang buong katawan. Samantala, si Baki Hanma ay nasa underground arena. Isang suntok lang, tapos agad ang laban. Ngunit habang umaalis siya, may iniisip siya. Hindi ito ang hinahanap ko. Sa kabilang banda, si Kureha ay nagbi-break ng bench press records pero sunod-sunod ang hikab. Si Doppo, ganun din.
Si Jack, kahit nagpa-height surgery pa, hikab pa rin ng hikab. Parang may kakaibang boredom na bumabalot sa lahat. Kahit si Hanayama, habang umiinom ng whiskey, hikab ng hikab. May nagtangkang barilin siya ilang araw bago yun, pero wala siyang naramdaman. Sa halip, napahikab pa siya. Siyempre, dinurog niya ang kamay at baril ng umatake gamit ang kanyang napakalakas na grip. Sinabi niya sa kasama niya, "Huwag kang mag-alala, hindi ikaw ang dahilan ng boredom ko. Matagal na itong nararamdaman, pero pakiramdam ko, may lunas na." At iniisip niya si Yujiro Hanma. Alam mo na kung anong ibig sabihin niyan. Kinabukasan, binisita ni Hanayama si Mitsunari Tokugawa at diretsahang hiniling na makalaban si Yujiro. Labis ang tuwa ni Tokugawa nang marinig yon. Sa huling eksena, habang pinapakain nila ang mga isda sa pond, tinanong ni Tokugawa si Hanayama kung naaalala pa nito ang araw na una silang nagkita. Naalala ni Hanayama ang unang beses na naglaban sila ni Yujiro, ang huling episode ng Baki the Grappler. Doon, halos durugin siya ni Yujiro Hanma, binali ang kanyang bukong-bukong at walang awa siyang pinagbuhatan ng kamao. Matagal na ang nakalipas mula noon. Pero alam ni Kaoru Hanayama na ngayon, kakaiba ang nararamdaman niya. Matinding boredom, paulit-ulit na hikab, at alam ito ni Mitsunari Tokugawa. Nagulat si Hanayama nang marinig yon. Ngumiti si Tokugawa at sinabi, "Huwag kang mag-alala, kapag sinabi ko kay Yujiro na gusto mo siyang makaharap, siguradong tatakbo siya papunta rito." At doon pa lang nakaset na ang laban. Lumipat ang eksena sa laboratorio. Ang katawan ni Miyamoto Musashi ay patuloy na pinapakain ng nutrients para manatiling buhay. Pero may problema, hindi siya nagigising. Walang brain activity, parang walang laman ang isip. Nagpatawag ng emergency meeting. Ipinaliwanag ng lead scientist na naklone nila ng perpekto ang prime body ni Musashi. Kumpleto ang muscles, mature ang katawan, isang 28-year-old adult physique sa pinakamalakas nitong estado. Pero, walang gumagana sa loob ng ulo niya. Tahimik ang lahat, at saka nagsalita ang doktor. Bilang scientist, hindi ako dapat nagsasabi nito, pero parang may kulang. Parang wala siyang kaluluwa. Natawa si Tokugawa. "Kaluluwa, sabi mo? May naalala ko. May kapatid ako, isang tunay na psychic medium. Kayang-kaya niyang tawagin ang kaluluwa at ipasok ito sa katawan. Kung may makakabuhay kay Musashi, siya yun." Sa kabilang banda, makikita natin si Hanayama na naglalakad sa gabi. Mabigat ang bawat hakbang ng kanyang napakalaking katawan. Bigla siyang huminto, may paparating. Isang lalaking may napakalakas na aura, nakasuot pa ng salamin kahit gabi. Walang iba kundi si Yujiro Hanma. Nagkaharap ang dalawang halimaw. Tahimik ang paligid, mabigat ang hangin. Sinabi ni Hanayama, "Salamat at pumunta ka agad." Isang ngiti lang ang sagot ni Yujiro. Mukhang magsisimula na ang sagupaan ng dalawang higanti. Samantala, dumating na ang kapatid ni Tokugawa sa laboratorio. Sinuri niya ang cloned body ni Musashi at sinabi, "Maganda ang pagkakagawa ninyo. May konting kakulangan sa nutrients, pero sapat na ito." Pagkatapos, kalmadong sinabi niya, "Sa loob ng 5 minuto, bubuhayin ko siya." Makikita natin si Kaoru Hanayama na nagpapasalamat kay Yujiro Hanma dahil dumating ito agad sa isang tawag lang niya. Pero sa hindi inaasahang paraan, sumagot si Yujiro. "Kung si Hanayama mismo ang tumawag, paano ako hindi pupunta?" Ramdam agad ang respeto, pero hindi pa doon natatapos. Sinabi ni Yujiro na mali ang napili nilang lugar para maglaban. Pero imbes na magsimula agad, niyaya muna niya si Hanayama maglakad. Kaya ayon, dalawang halimaw na aura ang magkasamang naglalakad sa kalsada. Habang lahat ng tao napapalingon sa kanila. Habang naglalakad, ikinwento ni Yujiro kung paano nagbago ang lahat matapos ang father and son fight nila ni Baki Hanma. Live itong na-broadcast sa buong Japan, at simula noon, parang naging celebrity na siya. Isang araw, may batang lumapit para humingi ng autograph. Nagulat si Hanayama. "Binigyan mo ba?" tanong niya. Habang nag-uusap sila, biglang nagsalita si Hanayama. "Alam ko na mangyayari to." Sa wakas, nawala na ang pagkabagot ko. Nagtaka si Yujiro. Pagkabagot, inamin ni Hanayama na simula nang makita niya ang laban ni Yujiro at Baki, wala na siyang ibang maramdaman. Wala nang thrill, lahat nakakabagot. Paulit-ulit siyang hinihikab, parang wala nang makakapantay sa nakita niyang laban. Biglang itinuro ni Yujiro ang suot niyang salamin.
Sinuot ko to para hindi ako makilala. Pagkatapos, hinayla niya at dinurog ang salamin sa isang iglap. Sabihin mo, Hanayama, ano ang magagawa ni Yujiro Hanma para alisin ang pagkabagot mo? Biglang uminit ang paligid. Napakamot si Hanayama. Oo nga pala. Hindi tayo nagja-jogging. Lalaban tayo. Habang tumitindi ang tensyon, may isang lalaking biglang sumingit para humingi ng autograph. Sa isang iglap, gumalaw si Yujiro, gamit lang ang isang daliri, hiniwa niya ang hawak nitong board at nahati yon sa apat na parang plus sign. Imbes na matakot, tuwang-tuwa pa ang mga tao. Umalis ka na, malamig na sabi ni Yujiro. Umalis ang lalaki na masaya pa ring nagpapasalamat. Napangiti si Hanayama. Ang bait mo pala, may soft side ka rin. Sa isang segundo, nagdilim ang aura ni Yujiro. Dinidisrespect mo ba ako, Hanayama? At doon na nagsimula ang tunay na laban. Pamwesto si Hanayama. Inipon niya ang buong lakas ng katawan niya, pinaikot ang balakang, inihanda ang balikat, at pinakawalan ang isang napakalakas na suntok. Habang papalapit ang kamao, na-realize ni Yujiro kung gaano kalakas si Hanayama. Isang lalaking hindi kailangang mag-ensayo. Naniniwala siya sa lakas na ipinanganak sa kanya. Tumama ang suntok. Umuga ang katawan ni Yujiro, pero hindi siya umatras kahit isang pulgada. Lumabas ang singaw sa bibig niya, at nang mawala ang usok, nakatayo pa rin siya sa eksaktong pwesto. Nasayang ang suntok. Mula sa malayo, nanunood si Mitsunari Tokugawa, halatang nai-excite. Sumunod pang mga suntok ang pinakawalan ni Hanayama, pero lahat, hindi kumukonekta. Nagtaka siya. Paano? Sabi ni Yujiro, hindi tumatama ang mga suntok mo. At hindi pa nga ako umiiwas. Alam mo kung bakit? Takot ka. Mula ulo hanggang paa, tumalim ang tingin ni Hanayama. Sa sobrang galit, umarangkada siya at nabiyak ang lupa sa lakas ng pag-charge niya. Isa pang galit na suntok ang pinakawalan niya. Pero bago pa ito tumama, sinalubong ni Yujiro ang kamao, at itinulak ang kamay niya diretso sa mukha ni Hanayama. Lumipat ang eksena sa laboratory. Nandoon ang kapatid ni Tokugawa. Nakatingin sa katawan ni Miyamoto Musashi. Ang inosente ng mukha niya, sabi niya. Parang hindi niya alam ang digmaan. Napaisip ang mga scientist. Ibig niyo bang sabihin mali ang pagkakagawa namin? Umiling siya. Hindi. Ganito ang mukha niya kung hindi siya sumabak sa digmaan. Kung naging pilosopo lang siya. Pero ang tunay na Musashi, ibang-iba. Isa siyang uhaw sa dugo na halimaw. Tahimik ang lahat. Pagkatapos, umupo siya at nagsimulang mag-chant, tinatawag ang kaluluwa ni Musashi. Unti-unting nagbago ang aura niya. Lumalim ang presensya. Tumayo siya sa eksaktong posture ni Musashi. Naunawaan ni Tokugawa. Oras na para muling isilang si Miyamoto Musashi. Habang papalapit ang kapatid ni Tokugawa sa katawan, natulala ang mga scientist. May isang bagay na paparating. At hindi ito tao. Ito ay isang alamat. Talaga bang pumasok na ang kaluluwa ni Miyamoto Musashi sa katawan na yun? Sa gitna ng tensyon, biglang gumawa ng isang bagay na sobrang hindi inaasahan ang kapatid ni Mitsunari Tokugawa, hinalikan niya ang clone body ni Musashi. Nagulat at nagalit ang senior scientist. Paano niyo nagawa yan sa isang pambansang kayamanan ng Japan? Pero agad sumigaw si Tokugawa. Tumahimik kayo, hayaan niyo siyang gawin ang kailangan niyang gawin. Kapag ginulo niyo siya, pwedeng masira ang lahat. Habang nakadikit siya kay Musashi, halatang unti-unting nauubos ang lakas ng matanda, parang may enerhiyang dumadaloy mula sa kanya papunta sa katawan ng samurai. Biglang nagsimulang mag-react ang mga monitor. May pulse. Unti-unting lumitaw ang mga marka sa katawan ng clone, parang malalalim na hiwa o stretch marks na kumalat sa dibdib at buong katawan niya. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Parang may nagising na tunay na halimaw sa loob. At pagkatapos, isang himala, dahan-daang iminulat ni Musashi ang kanyang mga mata. Nanigas sa takot ang lahat sa loob ng lab. Sa isang iglap, sinunggaban niya ang kapatid ni Tokugawa sa mukha, mahigpit, brutal, halos hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Pilit niyang inuunawa ang sitwasyon. Pagkatapos, itinapon niya ito palayo. Sa isang iglap, lumitaw siya sa likod ng mga doktor. Bakit ninyo ako tinawag? Malamig niyang tanong. Ano ang gusto ninyo? Ipinapangako ko, kapag nagsinungaling kayo, hindi ko kayo iiwan na buhay. 2 oras silang nagpaliwanag. Ipinaliwanag nila ang cloning, ang modernong mundo, at kung bakit siya ibinalik. Lumapit si Tokugawa.
Patawad, pero isang bagay lang ang alam kong mahalaga sa inyo, ang lumaban. Ibinabalik namin kayo para doon. Sumagot si Musashi, kalmado. Ayos lang yan. Pero, ano ang magagawa ko kung hubad ako? Agad nilang inihain ang tradisyonal niyang kasuutan. Una, sinuot niya ang fandoshi. Pagkatapos, maingat niyang itinali ang mahaba niyang buhok. Isinuot ang kumpletong damit ng isang samurai. Handa na siya. Sabihin niyo na, sino ang kalaban ko? Lumipat ang eksena kay Baki Hanma. Katatapos lang niyang mag-training, pero may kakaiba siyang nararamdaman. Parang may presensya. Dati, malinaw yun, ngayon, parang humihina, o baka tuluyan ng nakarating. Habang gumagawa siya ng iconic handstand pose, nag-iisip siya. May mali ba? Hindi ko ba maramdaman? O, nandito na talaga siya. Bigla siyang napahinto. Sandali, alam ko kung saan makukuha ang sagot. Samantala, nasa kotse si Tokugawa kasama si Musashi. Magalang na nagsalita si Musashi sa driver. Kung maaari, pakibagalan pa ng kaunti. Napangiti si Tokugawa sa pagiging kalmado at tila masayahin ng samurai. Para kay Musashi, lahat ng nakikita niya ay bago. Pagbaba nila ng sasakyan, naglakad sila sa kalsada. Namangha siya sa sementadong daan. Sa matatiyog na gusali, sa ilaw na kumikislap na parang apoy sa gabi. Ganito na ba ang Japan? May mga pintong kusa ng bumubukas. May mga silid na umaakyat pataas ng walang hagdan, elevator. At may mga kahon na tumatakbo ng mas mabilis pa sa kabayo, mga kotse. Ibang-iba na ang mundo. At sa gitna ng makabagong syudad na ito, naglalakad ang isang mandirigmang mula sa nakaraan. Isang halimaw na muling isinilang. At naghahanap ng laban. Halos mabaliw si Miyamoto Musashi sa dami ng hindi niya maintindihan. Ibang-iba na ang mundo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin o saan siya pupunta. Kaya direkta niyang sinabi kay Mitsunari Tokugawa. Mr. Tokugawa, tama ba ang pangalan mo? Dalhin mo ako sa lugar na para talaga sa akin. Napahiya si Tokugawa. Patawad po, sir. Dapat doon ko na kayo agad dinala. Hindi ko na sana kayo inilagay sa gitna ng mga tao. Lumipat ang eksena sa underground arena. Pagpasok pa lang, kita sa mukha ni Musashi ang paghanga. Ang ilaw, ang lawak ng arena, ang bigat ng presensya ng lugar. Paliwanag ni Tokugawa, maraming beses na itong na-renovate, pero may mga bagay na hindi nagbabago. Lumuhad si Musashi at pumulot ng isang dakot ng alikabok mula sa sahig. Sa pagitan ng mga butil, may mga ngipin. Agad niyang naintindihan. Ang lugar na ito ay diniligan ng dugo, pawis, at mga ngipin ng mga mandirigma. Bigla siyang nakaramdam ng presensya. May papalapit. Isang anino ang unti-unting lumitaw sa arena. Isang matandang lalaki, pero napakalakas ng pangangatawan. Sa kamay niya, may dalawang espada. Ipinakilala ni Tokugawa. Narito na si Retsu Kayo, kilala rin bilang Retsu. Isa sa pinakamahusay na swordsman ng kasalukuyang panahon. Isa siyang tunay na mandirigma na pinaghalo ang tradisyonal na disiplina at modernong lakas. Ngayon, isipin mo, ang pinakamahusay na swordsman ng nakaraan, at ang pinakamahusay sa kasalukuyan. Kapag nagsalubong ang dalawang panahong ito, anong klaseng laban ang mangyayari? Makikita natin si Sabutatsu na papasok sa eksena. Pagdating pa lang niya, bigla siyang nakaramdam na parang hinati na siya sa gitna gamit ang espada. At alam na agad niya kung sino ang may gawa nito, walang iba kundi si Miyamoto Musashi. Habang pinupuri ni Mitsunari Tokugawa si Sabutatsu bilang isang napakagaling na swordsman, isang mamamatay tao na bihira nang makita sa modernong panahon, kabaligtaran naman ang nararamdaman ni Sabu. Halatang takot na takot siya. Sinabi niya kay Tokugawa na patawarin siya. Pero hindi niya kayang labanan si Musashi. Nagtaka si Tokugawa, hindi pa nga nagsisimula ang laban, bakit umatras na agad siya? Doon inamin ni Sabutatsu ang nakakatakot na katotohanan. Bago pa siya tuluyang makarating doon, sa isip pa lang ni Musashi ay 7 beses na siyang natalo. 7 beses siyang hiniwa sa iba't ibang paraan, minsan sa gitna, minsan tinusok sa leeg. Lahat ng iyon ay nangyari lang sa imahinasyon ni Musashi, pero para kay Sabu, sobrang totoo ng pakiramdam. At parang kulang pa, sinabi pa ni Musashi na hindi lang balikat ang pinutol niya, pati buong paa. Dito tuluyang nanghina si Sabu. Para sa kanya, ibinigay na niya ang buong lakas niya sa mental na laban pa lang na yon. Pero kahit isang hiwa, hindi niya nagawang maibalik kay Musashi. Biglang lumapit si Musashi at hiniram ang isa sa mga espada ni Sabu.
Kinabahan si Tokugawa. Sinuri ni Musashi ang espada at agad niyang napansin na mali ang pagkakagawa ng bakal. Humingi pa siya ng isa pa para ikumpara. Nang hawak na niya ang tig-isang espada sa bawat kamay, hiniling ni Tokugawa na ipakita niya ang kanyang sining. Ngumiti si Musashi. Pwede naman, pero sino ang puputulan ko? Sino ang gustong mauna? Natahimik ang lahat. Pagkatapos ay sinabi niyang nagbibiro lang siya. Sa isang iglap, iwinasiwas niya ang dalawang espada gamit lang ang halos isang daliri sa hawakan, at sa sobrang lakas ng swing, literal na nabali ang dalawang espada mula sa kanilang mga handle. Nagkalat ang mga piraso sa paligid. Ayon kay Musashi, hindi iyon tunay na espada. Mukha lang, walang laman. Sa ganitong paraan siya mag-quality check. Doon tuluyang nayanig si Sabutatsu. Sino ka ba talaga? Tanong niya. Sumagot ang lalaki ng buong kumpiyansa. Ako ang dakilang swordsman, si Miyamoto Musashi. Cut tayo sa kabilang eksena. Nasa loob ng isang kwarto si Baki Hanma, kausap si Tokugawa. Ikinukwento ni Tokugawa ang nangyaring laban ni Yujiro Hanma at Kaoru Hanayama. Excited na excited si Baki habang nakikinig. Ayon kay Tokugawa, buong lakas na sumugod si Hanayama para mapatama ang suntok kay Yujiro. Pero sa isang iglap, inilabas lang ni Yujiro ang kamay niya mula sa bulsa, at itinulak si Hanayama diretso sa mukha. Sa sobrang lakas, nabasag ang pader ng supermarket at tumilapon si Hanayama papasok, na wala ng malay. Pero kahit unconscious, nakangiti pa rin siya. Parang nag-enjoy pa siya. Biglang naging seryoso si Baki. Mr. Tokugawa, sino ang nasa kabilang kwarto? Napangiti si Tokugawa. So napansin mo rin. Bago pa makasagot, may naramdaman si Baki sa likuran niya. Agad siyang sumipa paatras, pero sa pakiramdam niya, naputol ang kanyang paa. Saglit na tila nabalot ng dugo ang paligid, pero nang tingnan niya, buo pa rin ang paa niya. Isang ilusyon. Paglingon niya, nandoon si Musashi. Pinuri siya ni Musashi. Impressive, Ai-ho. Mabilis ka. Isang tingin pa lang, alam na agad ni Baki kung sino ang kaharap niya. Miyamoto Musashi. Tama ba, Mr. Tokugawa? Natahimik si Tokugawa. Gusto ko siyang makaharap sa labas. Ngayon na, sa labas, magkatapat na sina Baki at Musashi, habang nanunood si Tokugawa. Tinanong ni Musashi, paano mo gustong lumaban? Kamay sa kamay, o may armas? At saka siya ngumiti, dahil ako, armas ang pipiliin ko. Gagawa na lang ako ngayon din. Pagkasabi pa lang ni Miyamoto Musashi, parang may nangyaring milagro, biglang nagkaroon ng katana sa kamay niya. Hindi lang yun simpleng ilusyon. Kitang-kita ni Baki Hanma ang espada, at mas malala pa, ramdam niya ang hiwa sa ilalim ng balikat niya. Ngumiti si Musashi, ramdam mo yun, Ai-ho. Sumagot si Baki, kalmado pa rin. Oo, naramdaman ko, pero alam kong hindi yun totoo, hindi tulad nito. At sabay, boom, isang malakas na sipa ang pinakawalan niya kay Musashi. Pero baliktad ang nangyari. Sa isang iglap, hinawakan ni Musashi ang paa ni Baki at binuhat siya sa ere na parang wala lang. Napangiwi si Baki sa sakit. Maling galaw, sabi ni Musashi. Hindi ka basta sumusugod ng ganyan sa isang swordsman, lalo na kung may bigat ang atake mo. Bigla niyang dinagana ng paa ni Baki bilang parusa. Napasigaw sa sakit si Baki. At hindi pa doon natapos ang kahihiyan. Hinawakan siya ni Musashi, ginaya ang parehong hand position na ginamit niya sa pagbali ng espada kanina, at malakas na inihagis si Baki pasulong. Diretso siyang bumagsak sa matigas na bato. Grabe ang impact. Isang kamay lang ang ginamit ni Musashi, pero sapat yun para mawalan ng malay si Baki. Pagmulat ni Baki sa loob ng kwarto makalipas ang ilang sandali, doon niya napagtanto ang bigat ng nangyari. Isang kamay lang, ganoon kalakas. Napaisip siya, totoo ba talaga ito? Siya ba talaga ang Miyamoto Musashi? Ibig bang sabihin, tama ang hinala ko? Siya ang tunay na pinakamagaling na swordsman? Talaga bang na-clone siya ni Mitsunari Tokugawa? Nabuhay ba siyang muli? Sunod-sunod ang tanong sa isip niya. Bigla siyang lumabas ng kwarto. Pagdating niya, nakita niya si Musashi. Oh, gising ka na pala, bata. Ipinaliwanag ni Tokugawa na nagte-training si Musashi gamit ang kawayan. At doon naalala ni Baki, ang totoong Miyamoto Musashi noon ay nagte-training gamit ang kawayan. Hawak niya ang tig-isang piraso sa bawat kamay, at sa sobrang lakas ng swing niya, nagiging pira-piraso ang mga ito. At ganoon din ang eksenang nasa harap niya ngayon.
Itinaas ni Musashi ang dalawang kawayan. Ginaya niya ang parehong galaw ng kamay, at sa isang bagsak na swing, durog agad ang dalawang kawayan sa napakaraming piraso. Hindi ito basta lakas, teknik at kontrol ito. Hindi napigilan ni Baki ang sarili. Mr. Musashi, bakit ka ba nagte-training ng ganito kagrabe? May inaasahan siyang sagot, tulad ng gusto kong maging pinakamalakas sa mundo o gusto kong maging ultimate creature. Pero iba ang sagot ni Musashi. Anong klaseng tanong yan? Bakit ako nagte-training? Natural lang yan. Araw-araw dapat nagte-training. Hindi ba ganyan ang ginagawa ng mga tao sa panahon ninyo? Diretsahang tinamaan ang pride ni Baki. Sabay abot ng kawayan kay Baki si Musashi. Oh, subukan mo nga. Tingnan natin kung gaano ka kadalas mag-training. Hindi nag-atubili si Baki. Isang malakas na sipa, at naputol ang kawayan pati sa matigas nitong buhol. Napangiti si Musashi. Impressive. Ang putulin ng kawayan sa may buhol. Hindi biro yan. Pagkatapos, bigla na lang siyang tumalikod. Maganda ang pagkikita natin, bata. At saka lumingon kay Tokugawa. Sige, Tokugawa. Aalis na ako. Salamat sa lahat. Kinabahan si Tokugawa. Aalis. Musashi-sama, saan ka pupunta? Dapat dito ka lang. Hindi ka pwedeng basta lumabas. Ngumiti si Musashi. Gusto kong makita ang bagong mundong ito. Habang nagtatalo sina Tokugawa at Musashi, biglang sumingit si Baki sa usapan. Pasensya na, sir, hindi ka pwedeng lumabas. Sobrang pabibo mo sabi ni Tokugawa. Ang pinakamagandang paraan para pigilan ka, pahihimbingan muna kita, parang ginawa mo sa akin dati. Pagkasabi nito, handa na si Baki Hanma na suntukin si Miyamoto Musashi. Isang malakas na jab ang pinakawalan ni Baki, perfect ang galaw, at mukhang tuluyan na itong tatama kay Musashi. Iniisip niya na malamang hindi pa nakalaban si Musashi ng suntukan. Doon niya naalala ang training niya kay Yujiro, na nagturo sa kanya na kahit simpleng jab, pwede pa ring maging lethal. Nang tamaan si Musashi, muntik siyang mawala ng malay, pero agad siyang bumawi. Sinadya niyang tanggapin ang tama para maramdaman ito. Iyan ang ginagawa ng tunay na mandirigma. Dahil dito, naghanda si Musashi sa rematch. Pumwesto siya sa two-sword stance, hudyat ng pag-atake. Inisip ni Baki na kung mauuna siya, mananalo siya. Pero pareho pala sila ng plano. Nabasa ni Musashi ang galaw niya at ginamitan siya ng sword hands. Pakiramdam ni Baki ay mahahati siya sa dalawa, pero bago pa tuluyang matapos, nahulaan niya ang susunod na galaw. Naengganyo si Musashi sa laban na ito. Kung ganito kalakas si Baki, ano pa kaya ang ibang mandirigma sa modernong Japan? Umalis siya ng walang bantay habang nawala ng malay si Baki. Round 2, talo ulit. Dito nagsimula ang Musashi Turista Arc. Namasyal siya hanggang hulihin ng pulis dahil nakapaa. Ipinakilala niya ang sarili bilang Miyamoto Musashi, pero inakala siyang baliw at tinangkang arestuhin. Sandaling natulog ang mga pulis. Samantala, iniisip ni Baki ang lahat ng nakalaban niya, higanteng halimaw, caveman tulad ni Pickle, at ngayon isang samurai. Ano pa ang susunod? Habang nagkakagulo sa lungsod, parang naka 5 stars wanted level si Musashi sa Japan, dahilan para mapansin siya ng pinakamalalakas na mandirigma. Pagbalik niya sa Tokugawa Mansion, agad siyang hinarap ni Doppo Orochi. Hindi niya alam ang cloning project at nagulat nang makita ang samurai. Gusto niyang lumaban. Sa dojo, nagpakitang gila si Doppo, pero para kay Musashi, katawa-tawa ito. Sinubukan siyang atakihin ni Doppo, ngunit nahawakan na ni Musashi ang ulo niya bago pa siya makalapit. Humingi si Musashi ng espada, isang tunay na kayang humawak ng kanyang lakas. Nang magsimula ang laban, naniniwala si Doppo na sapat na ang karate. Isang pagkakamali, sa isang galaw, bumagsak siya. Pinili ni Musashi na hindi siya hiwain, isang tanda ng respeto. Kahit natalo, nagawa ni Doppo na magasgasan si Musashi, ngunit ang kanyang pride ay nasugatan ng mas malalim kaysa sa sugat sa katawan. Samantala, bumalik si Retsu Kayo sa Japan matapos manalo ng boxing championship. Tapos na ang kanyang boxing journey, gusto na niyang harapin ang pinakamalakas sa kasaysayan, si Musashi. Hiniling niya kay Tokugawa ang laban, sa kondisyon na pwedeng gumamit ng armas. Isang Chinese warrior laban sa Japanese samurai, parang digmaan ng sinaunang panahon. Minaliit muna ni Musashi ang prosthetic leg ni Retsu, pero kahit mabali ito, may dalawang braso at isang paa pa siya,
at sa armas, may bentahe siya. Tinanggap ni Musashi ang hamon. Nag-alala si Tokugawa at kinausap si Moob, na naniniwalang kailangan pa ng machine gun para matalo si Musashi. Hindi lang siya swordsman, bihasa rin siya sa iba't ibang sandata. Anuman ang kalabasan, magiging trahedya ang laban. Nagsanay si Retsu sa isang matandang master upang perpektuhin ang defensive technique na kayang sumalo kahit ng armas, at nagawa niya ito sa loob lang ng isang araw. Bago ang laban, sinubukan siyang pigilan ni Moob, pero huli na. Nakahanda na ang laban. Binisita siya ni Baki at napansin ang mabigat niyang damit, puno ng nakatagong armas. Dumating si Baki para magbigay respeto. Gusto ni Retsu ang patas na laban, gusto niyang harapin si Musashi sa kanyang tunay na estilo. Sa arena, nagsimula si Retsu sa long-range weapons gaya ng kutsilyo, pero hinati ni Musashi ang isa gamit ang katana. Gumamit si Retsu ng jacket bilang sling para maghagis ng bato at debris upang bulagin ang kalaban, pero hinayaan lang ni Musashi na tamaan siya, pinuno ng buhangin at dumi ang kanyang mga mata at balat. Nang lumipat si Retsu sa chain weapons, pinanood lang siya ni Musashi at itinama pa ang kanyang postura. Para sa kanya, laruan lang ang mga ito. Sa isang galaw, winasak niya ang mga ito. Pagkatapos, inabot ni Musashi ang kanyang katana kay Retsu upang bunutin, ngunit ginamit ito ni Retsu bilang martilyo at ibinagsak siya. Hindi niya gustong lumaban ng armado laban sa walang armas. Ngunit sinabi ni Musashi na yon ang pagkakamali niya. Ang kanyang dangal bilang mandirigma ang magiging dahilan ng kanyang pagkatalo. Nang magsimula ang hand-to-hand exchange, sinubukan ni Retsu gamitin ang kanyang bentahe, ngunit naalala niya ang napakalaking lakas ni Musashi. Nang buhatin siya nito tulad ng ginawa kay Baki, sinubukan niyang manatiling matatag, ngunit malinaw, ang laban na ito ay nangangailangan ng tunay na sandata laban sa tunay na mandirigma. Pagharap ni Retsu, ginamit niya ang parehong stance ni Baki, isang perpektong posture para sa direktang atake na kayang tumapos ng laban. Kailangan din niya ito dahil kalahati ng katawan niya ay wasak na. Handa na siyang ialay ang buhay sa laban, at alam yon ni Miyamoto. Pero nang tumama ang hiwa, gumana ang Shaori at napigilan ang lethal na tama, sapat para makabawi si Retsu. Nang tila talo na ang laban, ginamit niya ang surprise kick ni Baki, isang teknik bilang pag-alala sa mandirigmang nagpakumbaba sa kanya at nagmulat sa realidad. Handa na siya sa finishing blow, pero tumayo si Musashi at ginamitan siya ng tali. Buong laban pala, nagpapanggap lang siyang nasasaktan. Pinutol niya ang benda at pati ang tali ng buhok ni Retsu, isang matinding insulto sa kanyang dangal. Binalaan niya si Retsu na mula ngayon, papatay na siya. Sinubukan ulit ni Retsu ang Shaori, pero wala ng epekto. Sa isang iglap, nahati ang katawan niya. Kahit ganoon, hindi niya tinanggap ang kamatayan. Lumalaban pa rin siya kahit duguan, hawak ang sariling laman, habang naaalala ang kanyang landas bilang mandirigma. Nangako siyang hindi matatakot sa armas, at lalaban hanggang maramdaman ang buong sakit ng laban. Ngunit wala nang himalang dumating. At doon nagtapos ang laban. Bumagsak si Retsu. Sa unang pagkakataon, walang sigaw ng tagumpay. Tahimik na nagpaalam ang lahat sa isang marangal na mandirigma. Kinabukasan, tinanong ni Tokugawa si Musashi kung ano ang tingin niya kay Kaio Retsu. Ikinumpara niya ito sa isang kabataan na nakasagupa niya noong Sekigahara, isang mandirigmang kayang lumaban sa marami, ngunit ang pakiramdam ng muntik mamatay ang nagising sa tunay na instinct. Maaaring magkaiba ang laban, ngunit pareho silang tumatak sa kanya. Nang banggitin si Sasaki Kojira, tinanong pa ni Musashi kung sino yun para sa kanya, isa lang yung kalaban na napatay. Ngunit si Retsu, ayon sa kanya, ay tunay na mandirigmang kapantay ng mga alamat kung nabuhay sa kanyang panahon. Samantala, kinausap ni Baki si Moob tungkol kay Musashi. Hindi malinaw kung nais ba niya itong protektahan, labanan, o handgun. Ayon kay Moob, sa hand-to-hand ay matatalo siya, ngunit sa armas, kaya niyang patayin kahit sino, pati si Yujiro. Ipinakita pa niya kung paano niya halos mapatay si Baki gamit ang kutsilyo at bomba. Kung nais talunin si Musashi, kailangang aralin ang paraan ng pakikipaglaban gamit ang armas. Habang yun, naaresto si Musashi dahil sa mga testigo ng laban nila ni Retsu. Ngunit sa pamamagitan ng koneksyon ni Tokugawa, napagkasunduan na lang na harapin niya ang isang champion kendo sergeant. Nagtiwala ang opisyal sa kanyang kakayahan, ngunit nagkamali siya.
Biglang dumating si Shibukawa at sinubukang kontrolin si Musashi gamit ang A-key. Sandaling gumana ito, ngunit hinayaan lang ni Musashi bilang respeto. Gayunpaman, nang subukan muli ni Shibukawa, isang galaw pa lang ni Musashi ay nagdulot na ng matinding takot sa kanya. Napagtanto niyang wala siyang laban. Sa kabilang banda, kinausap ni Moob si Yuhiro tungkol kay Musashi. Hindi ito interesado hanggang sasabihan siyang siya lang ang kayang protektahan. Nagalit si Yuhiro, ngunit huli na, umalis na si Moob. Ang babalang yon ang lalo pang nagpasiklab sa kanyang interes. Nang magkaharap sina Yuhiro at Musashi, kapansin-pansin ang kanilang presensya. Ngunit para kay Musashi, si Yuhiro ay tila isang bundok ng kayamanan, isang kakaibang nilalang. At dito ipinakita ni Musashi ang tunay niyang mukha, ang isang alamat na minsang pinaglabanan ng pinakamalalakas, at pinahalagahan ng pinakamakapangyarihan upang mapasakamay ang kanyang lakas. Oo, maganda ang buhay na yun, pero ang tunay na hinahanap ni Musashi ay ang kaluwalhatian, katulad ni Yuhiro ngayon. Sinubukan ni Musashi ang kanyang imaginary cut kay Yuhiro at agad niyang napagtanto kung gaano ito kalakas. Kaya nagsimula ang sagupaan. Sinugod ni Yuhiro ang distansya, hinawakan ang espada at direktang tinamaan ang mukha ni Musashi. Mukhang tapos na sana ang laban, pero hindi kailanman binitawan ni Musashi ang espada. Dahil hawak pa rin niya ang kontrol, nagawa pa niyang iangat si Yuhiro gamit ito. Pantay ang laban, pero si Yuhiro ay nakikipaglaban gamit lang ang kanyang mga kamay, gaya ng lagi niyang ginagawa. Kahit anong estilo o armas pa ang kaharap, malaya siyang umatake sa kahit anong paraan, kabilang na ang isang brutal na low blow. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Musashi ang matinding sakit. Naalala niya ang huling mga araw ng kanyang buhay, kung saan wala siyang natagpuang kalaban na karapat-dapat sa kanyang two-sword style. Ngunit si Yuhiro Hanma ay iba. Sa wakas, may kalaban siyang kayang bamasa ng kanyang galaw. Bago pa man tumuloy ang laban, sumingit si Moob. Sa galit ni Yuhiro, muntik na niyang patayin ng matanda, pero naawat siya, at natigil ang laban. Sa huli, nauwi ang lahat sa pag-inom habang pinag-uusapan ang paniniwala ni Moob na siya lang ang kayang tumapat kay Miyamoto. Para kay Tokugawa, kabaliwan yun. Ngunit pinatunayan ni Moob ang kanyang punto sa simpleng paraan, pinatay niya ang ipis na halos katabi lang ni Tokugawa, ipinapakita ang kanyang matinding mastery sa armas. Para sa kanya, siya ang pinakaangkop na kalaban ng samurai, at handa siyang harapin ito. Kalaunan, nakipagkita si Moob sa kanyang alagad na si Gaia, oo, ang maingay na mandirigma na dumating para patunayan kung tunay ba siyang warrior o puro salita lang. Perpekto siyang sparring partner. Nagsimula si Gaia gamit ang sulfuric acid sa bibig at nakatagong kutsilyo, pero gamit lang ang tela at sinturon, agad siyang napabagsak ni Moob. Isa pang gustong humarap kay Musashi ay si Jack Hanma, na ngayon ay umaabot na sa 243 centimeters ang taas. Dahil sabay-sabay nilang gustong kalabanin ang samurai, napagdesisyonan na pag-agawan ang karapatang iyon sa isang duel sa parke. Sa ganitong laban, hindi lakas ang panalo, kundi talino. At ang pinakamatalinong gawin ay huwag samipot. Pero ito ang mundo ng Baki, lahat ay handang sumabak. Nagharap sina Jack at Moob. Lakas at taas ang sandata ni Jack, habang si Moob ay puro nakatagong armas. Hindi agad tinablan si Jack, pero bawat galaw niya ay sinalubong ng counter na mas lalong nagpapahina sa kanya. Bilang huling hakbang, sinubukan niyang kagatin si Moob, ngunit may suot itong armor na nakasira sa kanyang mga ngipin. Nang magwala si Jack, mukhang matatalo na si Moob, hanggang mapansin ni Jack ang amoy ng mga armas, karamihan ay eksplosibo. Alam ni Moob na kung puro lakas lang ang dadalhin ni Jack laban kay Musashi, kapahamakan ang kahihinatnan. Kaya inilabas niya ang buong arsenal at pinatulog si Jack. Hindi niya ito pinatay, kahit kaya niya, pinatunayan niyang ang tunay na panalo ay ang may kapangyarihang pumili kung papatayin o patatawarin ang kalaban. Kasabay nito, may nakitang kakaiba ang isang mangingisda sa ilog, isang dinosaur na nakikipaglaban. Walang iba kundi si Pickle. Kumalat ang balita sa buong bansa, at agad itong nakaagaw ng interes ni Musashi. Ayaw sana ni Tokugawa magbigay ng detalye, pero sa harap ng banta ng samurai, napilitan siya. Ngayon, may panibagong target si Musashi. Kailangang kumilos agad ni Moob bago pa mas maraming masaktan. Simula na ang Baki daw 2.
Naging usap-usapan sa buong mundo ang pagbabalik ni Pickle dahil marami ang naniwalang namatay na siya o tuluyan nang nawala. Sa buong panahong yun, namuhay siya sa mga imburnal at kumakain ng mga higanteng reptilya. Dahil sa kanyang pagbabalik, bumalik sa Japan ang siyentipikong unang gumising sa kanya sa Baki Hanma at gusto siyang ibalik sa laboratorio. Kasama ang grupo ng mga pulis, pinuno nila ng chloroform ang mga imburnal hanggang sa makatulog si Pickle, saka siya dinala sa isang espesyal na silid. Sa oras na yun, dumating si Tokugawa kasama si Musashi upang makita si Pickle. Matagal silang hindi nagkita kaya agad nagyakapan ang mga matatanda. Ngunit bago pa man maging tahimik ang sitwasyon, napansin ni Musashi Miyamoto ang napakalaking katawan ni Pickle at sinubukan niya itong gisingin gamit ang isang malakas na hampas ng kamay. Mukhang hindi iyon umubra. Biglang nagulat ang lahat nang makita nilang halos wala itong epekto. Namangha si Musashi dahil noong panahon niya, kaya ng kanyang espada na humiwa ng 8 katawan ng sabay-sabay. Ngunit sa bagong mundong ito, halos hindi niya masugatan si Yujiro at maging ang taong kuweba na si Pickle. Sa sandaling makita ni Pickle si Musashi, itinuring niya itong potensyal na biktima at agad siyang sumugod. Ngunit sinalubong siya ng nakakatakot na mga hiwang walang aktwal na espada. Ayon kay Musashi, ang mga hiwang yon ay kayang bumasag ng pinakamatitibay na baluti noong panahon ng digmaan, pero hindi ito gumana kay Pickle. Sa panig naman ni Pickle, ikinumpara niya si Musashi sa Velociraptor, ang pinakamabilis na nilalang na nakalaban niya noon at nakapag-iwan ng mga gallows sa kanyang katawan. Habang papainit na ang laban, pinigilan sila ng matandang siyentipiko dahil para sa kanya ay sayang lang ang kanilang laban. Mas mabuting gamitin sila para sa siyentipikong pag-aaral. Hindi naman sang-ayon si Tokugawa rito dahil ginastos niya ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan para mapagsagupa ang mga halimaw na mandirigmang ito. Nang makita ng siyentipiko na hindi niya sila mapipigilan, bumunot siya ng baril, umaasang matatakot ang lahat. Ngunit mabilis siyang pinatumba ni Musashi, binasag ang kanyang pulsuhan at pinatikim siya ng kanyang mga hiwang ilusyon. Nabigla ang matanda dahil para bang nakita niyang hiniwa siya sa maraming piraso. Ito rin ang unang pagkakataon na makakita si Musashi ng modernong baril at namangha siya sa pag-unlad ng mga armas. Gayunpaman, para sa kanya, lalo lamang nitong pinahina ang mga tao. Nang wala ng istorbo, ipinagpatuloy ni Musashi at Pickle ang kanilang laban. Bawat atake ni Pickle ay sinasalubong ng mga hiwa ni Musashi hanggang sa biglang gamitin ni Pickle ang kanyang mabangis na pagsalpok at itinulak ang samurai hanggang sa dulo ng silid. Nauwi ang labanan sa paligsahan ng lakas kung saan nahijitan ang mga bisig ni Musashi ng napakalakas na puwersa ni Pickle. Kaya naman binigyan niya ito ng matinding headbutt upang ipakitang ang pinakamahusay na mandirigma ay gumagamit din ng isip. Nang makita ni Musashi na kayang tiisin ng katawan ni Pickle ang kanyang mga hiwa, nagpasya siyang itigil muna ang laban at harapin ito gamit ang tunay na espada. Gusto mo ng espada? Heto ang sagot ni Pickle, isang napakalakas na suntok na nagpalipad kay Musashi. Ngunit hindi man lang ito natinag at ipinilit pa ring ihanda ang kanyang espada. Sa kasamaang palad, bumalik muli ang matandang siyentipiko at iginiit na pambansang kayamanan si Pickle at hindi dapat isali sa ganitong mga laban. Mabuti na lang at agad siyang pinatahimik ni Musashi, kaya opisyal na nakumpirma ang laban ni Musashi at Pickle. Samantala, nakita natin sina Baki at Doppo na pinag-uusapan ang huli nilang engkwentro sa samurai. Natalo si Doppo kay Musashi, bagay na nakapagtataka dahil mula nang makalaban niya si Yujiro ay walang tigil na siyang nagsasanay upang lumakas. Ngunit kung hindi niya matalo ang isang mandirigmang mula sa nakaraan, para saan pa ang lahat ng pagsisikap na iyon? Sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo pa siyang nagkaroon ng dahilan upang magsanay. Pagdating naman sa nalalapit na laban, pareho silang kahanga-hanga. Sina Pickle at Musashi ay parehong mandirigmang paulit-ulit nang humarap sa kamatayan at nag-ipon ng napakalawak na karanasan sa pakikipaglaban. Kaya naman isa itong napakahalagang laban para pag-aralan. Sumasang-ayon si Baki dahil alam nilang mag-ama na hindi pa ipinapakita ni Musashi ang kanyang buong lakas. Kailangan niya ng kalabang pipilit sa kanyang ilabas ang lahat ng kaya niya at para sa kanila, si Pickle lang ang maaaring gumawa noon. Bumalik tayo kay Musashi na nakatanggap ng isang espada mula sa kanyang panahon, isang sandatang sapat ang tibay para kayanin ang kanyang lakas. Sinubukan niya muna ito sa tatami at pagkatapos ay sa kagamitan ng mga pulis.
Madali niya itong pinagpuputol-putol, na labis na ikinamangha ni Tokugawa. Ngunit muli niyang naramdaman ang malamig na hiwang tila dumaan sa kanyang leeg, isang paalala na kayang-kaya siyang patayin ni Musashi anumang oras. Kalaunan, kinausap ni Moob si Tokugawa tungkol sa laban ni Musashi at Pickle. Binalaan niya ang matanda na ihinto ang laban dahil walang pag-asa si Pickle laban sa isang eksperto sa armas gaya ni Musashi. Ayon sa kanya, gagawin lamang siyang pira-piraso ng samurai. Kaya naman inalok niya ang sarili bilang kalaban ni Musashi dahil siya ang pinakakumpletong gumagamit ng armas sa kasalukuyang panahon. Sa kabilang banda, nasalubong ni Musashi si Gaia na matagal na pala siyang sinusundan. Sinabi ni Gaia na marami siyang pagkakataong patayin ang samurai habang nakatalikod ito. Ngunit tiningnan lamang siya ni Musashi at tinanong kung isa ba siyang tagahanga. Mas lalo itong nakaapekto kay Gaia nang malaman niyang alam pala ni Musashi na sinusundan siya nito ngunit hindi niya ito pinansin dahil hindi niya ito itinuturing na banta. Dahil sa inis, bumunot si Gaia ng baril ngunit agad siyang napahinto ng isa sa mga hiwa ni Musashi. Nagpakawala ang samurai ng nakakatakot na presensya na parang demonyo. Kahit si Gaia, na buong buhay ay nakaharap na sa napakaraming malalakas na kalaban, ay natigilan. Bilang huling paraan, gumamit siya ng kutsilyong lumalabas sa pagpindot ng isang pindutan, ngunit nahuli lang ito ni Musashi nang walang kahirap-hirap. Mula roon ay nag-usap na lamang sila. Nais malaman ni Gaia kung bakit kailangan pa ni Musashi ng tunay na espada laban kay Pickle. Ipinaliwanag ng samurai na wala siyang pakialam sa dangal o patas na laban. Ang gusto niya lang ay hanapin ang pinakamalalakas na tao sa mundo at putulin sila. Habang papalapit ang laban, ipinakita rin ang kalagayan ni Pickle. Mula nang huli siyang makipaglaban, tumanggi siyang kainin ng anumang iniaalok ng mga siyentipiko dahil ang kinakain lamang niya ay mga nilalang na kaya niyang hulihin sa pangangaso. Tinawagan ni Tokugawa si Baki upang alamin kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Baki na naghihintay lamang si Pickle na kainin ang nilalang na gusto niyang labanan, si Musashi. Kaya pagdating ng araw ng laban, magkakaroon siya ng malaking kalamangan. Samantala, si Musashi ay tahimik na kumakain hanggang sa mapansin niya ang isang langaw. Sa isang iglap, tinamaan niya ito gamit ang chopsticks. Dahil dito, ikinwento ni Tokugawa ang tungkol kay Pickle, isang sinaunang tao na minsan ay kinakain ang kanyang mga kalaban pagkatapos ng laban. Namangha si Musashi at napaisip kung masarap kaya ang lasa ng kanyang sariling laman. Lumipas ang ilang araw at sa wakas ay dumating ang pinakahihintay na laban. Puno ang arena ng mga mandirigmang kilala na natin. Hindi sila naroon para manood lamang ng palabas kundi upang malaman kung sino sa dalawang halimaw na ito ang tunay na pinakamalakas sa kasaysayan. Naramdaman ni Pickle ang presensya ng kanyang susunod na biktima. Dumating si Musashi Miyamoto dala ang kanyang bagong espada at handang putulin ang ulo ni Pickle. Walang pag-aalinlangan na sumugod si Pickle upang kainin siya, ngunit sinalubong siya ni Musashi ng isang malakas na hiwa. Hindi man tuluyang naputol ang katawan ni Pickle dahil sa kapal ng kanyang mga kalamnan. Sapat iyon upang magkaroon siya ng pagkakataong paliparin ng samurai. Akala ni Pickle ay tapos na ang laban kaya pinaglaruan niya ang katana na nahulog. Dahil sa kanyang lakas, nakagawa pa siya ng malilinis na hiwa gamit ito. Ngunit lumitaw si Musashi na tila walang pinsala at natuwa pa dahil sa tigas ng katawan ni Pickle. Muling nagsimula ang laban, ngayon ay hawak na ni Pickle ang katana. Dahil wala siyang karanasan sa paggamit nito, paulit-ulit siyang tinamaan ng mga hiwang ilusyon ni Musashi. Hindi lang katawan ang gustong hiwain ng samurai kundi pati ang espiritu ng pakikipaglaban ni Pickle. Unti-unti niyang sinira ang kumpiyansa nito hanggang sa magsimulang mawala ng lakas ng loob ang sinaunang tao. Nang makita ni Musashi na malapit na siyang manalo, hinamon niya si Pickle na umatake ng buong lakas. Ginamit ni Pickle ang kagat na minsan niyang ginamit laban kay Jack, ngunit nakaiwas si Musashi at matagumpay na nakapagbigay ng malalim na hiwa. Nabigla ang buong arena nang makita nilang naligo sa dugo si Pickle. Nagmakaawa si Retsu kay Tokugawa na ihinto ang laban dahil nanganganib na ang buhay ni Pickle, ngunit tumanggi ito. Magtatapos lamang ang laban kapag may sumuko sa kanilang dalawa. Ngunit hindi rin pala nakaligtas si Musashi. Sa pag-atake ni Pickle, natanggal ang bahagi ng kanyang balikat at agad itong kinain sa harap niya. Nang makitang totoo pala ang balita tungkol sa taong kumakain ng tao,
tinanong pa niya kung masarap ba ang lasa ng kanyang laman. Matapos ang maraming araw na hindi kumakain, tuluyan ng nalisahan ni Pickle ang karne ng kanyang biktima at agad siyang pumasok sa kanyang berserker state. Nagbalik sa alaala ni Musashi ang isang mabangis na nilalang mula sa kanyang nakaraan, isang Yasha ape. Muling sumugod si Pickle ngunit mabilis na hiniwan ni Musashi ang kanyang mga pulsuhan at litid. Sa kabila nito, nanatiling matatag si Pickle, bagay na lalong nagpasaya sa samurai dahil sa wakas ay mayroon siyang kalabang kaya niyang hiwain ng paulit-ulit nang hindi agad bumabagsak. Ngunit sa isip ni Pickle, iba na ang nangyayari. Sa buong buhay niya ay nakaharap na siya sa napakaraming malalakas na biktima, ngunit ito ang unang pagkakataong nakaramdam siya ng tunay na takot habang nangangaso. Sa kanyang paningin, si Musashi na ngayon ang pinaka-nakakatakot na halimaw na kanyang nakilala. Tulad ng isang batang minsang natroma sa isang mapanganib na insekto, napagdesisyonan niyang itigil ang kanyang berserker state at umatras. Nang makita ni Musashi na gusto nang tumakas ng kanyang kalaban, humarang siya at inilabas ang kanyang nakakatakot na presensya. Ngunit sa halip na lumaban, nang inig lamang si Pickle na parang takot na aso. Nadismaya si Musashi at tumigil sa pag-atake dahil wala na siyang nakikitang fighting spirit sa kanyang kalaban. Sinamantala ni Pickle ang pagkakataon at tumakas palabas ng arena, ikinagulat ng lahat ng mandirigmang mataas ang inaasahan sa kanya. Sa kanyang paglabas, sinalubong siya ni Moob at pinahiram pa ng balikat upang masandalan. Sinabi niyang tama ang ginawa nitong pagtakas at siya na ang maghihiganti para rito. Buong kumpiyansang pumasok si Moob sa arena upang harapin ang pinakamakapangyarihang espada sa kasaysayan. Nagulat ang lahat ng manunood dahil para sa kanila ay tila nagpapakamatay lamang siya. Nakilala naman siya agad ni Musashi bilang lalaking minsang huminto sa laban niya kay Yujiro. Ipinakita rin ang matinding paghahanda ni Moob para sa laban, mula sa mabibigat na ehersisyo hanggang sa malamig na paliligo. Bumisita pa si Shibukawa upang tanungin kung sigurado ba siyang isa sa panganib niya ang kanyang buhay laban sa sariling idolo. Sinagot lamang siya ni Moob na hindi niya alam ang magiging resulta dahil matanda na rin siya para sa ganitong laban. Sa kasalukuyan, sinubukan ni Tokugawa na pigilan siya dahil malinaw na mamamatay siya kapag nakalaban si Musashi. Ngunit dahil sa malakas na palakpakan ng mga manunood para sa kanyang tapang, napilitan siyang hayaang magpatuloy ang laban. Humarap si Moob kay Musashi at hiniling na tanggapin nito ang kanyang hamon. Upang patunayang seryoso siya, naghagis siya ng smoke bomb na pansamantalang nagpabulag sa samurai. Sinundan niya ito ng isang grappling technique na kayang bumali ng binti ngunit sa halip ay ibinagsak niya si Musashi at pinamaga ang kalahati ng mukha nito. Nang mabawi ni Musashi ang kanyang paningin, naramdaman niya ang matinding sakit mula sa mga atake ni Moob at kinilala niya itong karapat-dapat na kalaban. Pagkatapos nito, naglabas si Moob ng alak at sigarilyo para ibahagi sa samurai. Ngunit agad napansin ni Musashi sa amoy pa lang na may lason ang mga yon. Nainsulto ang mga manunood dahil gumamit si Moob ng napakaruming taktika. Sa pag-aakalang siya na ang may kalamangan, sinubukan ni Musashi na bunutin ang kanyang katana ngunit mabilis siyang pinigilan ni Moob. Binasag nito ang bote at ipinanghampas sa kanyang mukha, dahilan upang bumagsak muli ang samurai. Para sa karamihan ng mga mandirigma, tila katawa-tawa na ang laban, ngunit para kay Gaya, ito ang unang pagkakataong makita niyang lumalaban ang kanyang guro nang may ganitong klase ng apoy at determinasyon. Samantala, si Tokugawa ay halos atakihin sa puso sa sobrang tensyon ng mga pangyayari sa arena. Nang mawala ang usok, muling tumayo si Musashi na may sugat na siguradong mag-iiwan ng peklat. Ngunit napansin niyang wala na ang kanyang espada. Kinuha ito ni Moob, pero agad din naman niya itong ibinalik. Walang kahirap-hirap na nasalo ni Musashi ang espada at hiniling pati ang hawakan nito. Inihagis iyon ni Moob na parang gusto niyang saluhin ito ng samurai. Ngunit sa mismong sandaling na hawakan niya ito, isang malakas na pagsabog ang naganap. Palihim pa lang naglagay si Moob ng bomba sa hawakan ng espada. Sinamantala niya ang kaguluhan at muling umatake gamit ang kanyang chain weights. Lalo pang pinalalim ang sugat ni Musashi. Pero tila walang epekto yun sa samurai at agad niyang winasak ang mga kadena. Napangiti si Moob na parabang ubos na ang lahat ng kanyang alas at handa na siyang maputol anumang oras. Tinanong siya ni Musashi kung paano niya gustong mamatay. Diretso naman ang sagot ni Moob, sa katandaan.
Napatingin si Musashi na parang hindi makapaniwala. Kung yun pala ang gusto niya, bakit pa siya sumali sa laban imbes na mamuhay ng tahimik? Ipinaliwanag ni Moob na sa panahon ngayon, hindi na lumalaban ang mga tao para mamatay ng marangal. Lumalaban sila para mabuhay. Ang mga laban ngayon ay negosyo na rin. Ilang segundo lang ang lumipas, naglabas siya ng sibat na agad namang pinutol ni Musashi. Ngunit inaasahan na yun ni Moob kaya agad siyang gumanti ng sipa at suntok gamit ang brass knuckles. Sa kasamaang palad, nakahanap pa rin ng pagkakataon si Musashi na tamaan siya ng hiwa sa tiyan. Mabuti na lamang at may suot siyang armor kaya hindi siya agad nahati, ngunit hindi nito napigilan ang pinsala sa kanyang mga laman loob. Sunod-sunod na hiwa pa ang pinakawalan ni Musashi, binabasag ang mga buto ni Moob hanggang sa ibaw niya ang espada sa balikat nito. Ngunit sa halip na bumagsak, ginamit pa yun ni Moob para makalapit at magpakawalan ng sunod-sunod na headbutt na nagpabuga ng dugo kay Musashi. At para tapusin ang laban, ginamitan niya ito ng rear naked choke gamit pa ang kanyang bali ng braso. Sa wakas, bumagsak sa lupa ang tila hindi matatalong samurai. Oo, tama ang narinig ninyo. Nanalo si Moob. Natulala ang lahat ng mandirigma sa kanilang nasaksihan. Matapos ang napakaraming arc, sa wakas ay napatunayan ni Moob ang kanyang halaga at hindi siya naging puro salita lang gaya ng inaasahan ng marami. Makalipas ang ilang minuto, nagising si Musashi at tinanggap ang kanyang pagkatalo. Nagpasalamat si Moob dahil itinuring siya ni Musashi bilang kalaban at hindi bilang isang tunay na kaaway. Dahil kung sa ibang panahon ito nangyari, baka pinugutan na siya ng ulo o pinutulan ng kamay. Mukhang tumama iyon kay Musashi dahil marahas niyang binawi ang kanyang espada bago umalis dala ang una niyang pagkatalo sa modernong mundo. Kalaunan, binisita ni Baki si Moob sa ospital. Personal siyang humingi ng tawad dahil maraming batang mandirigma ang hindi nagbibigay kay Moob ng respeto na nararapat sa kanya, kabilang na ang maraming manunood. Isa itong paalala na marahil ay may utang tayong paggalang kay Moob. Sinabihan naman siya ng maestro na manatiling matatag dahil kinakatawan niya ang bagong henerasyon ng mga mandirigma at dapat niyang seryosohin ang responsibilidad na yun tulad ng ginagawa ng kanyang ama at iba pang malalakas na manlalaban. Dumating si Kureha at tiniyak na magiging maayos ang lagay ni Moob. Dagdag pa niya, buong mundo ang pinag-uusapan ang kanyang ginawa. Samantala, si Musashi naman ay nakipagkita sa isang tao na gustong maranasan ang kanyang mga mental slash. Dahil napakatotoo ng epekto ng mga ito, napatawag pa ang mga pulis. Ngunit nang wala silang makitang sugat, napaatras sila sa takot. Pagkatapos nito, nagpaalam si Musashi sa mga taong nag-alaga sa kanya. Pakiramdam niya ay handa na siyang harapin ang tunay na mundo. Ngunit paglabas niya pa lamang, sinalubong na siya ng mga pulis na naghihintay upang arestuhin siya. Hiniling ng hepe na sumuko siya. Ngunit pinakawalan ni Musashi ang kanyang mga mental slash at walang awang pinabagsak ang mga ito. Ilan pa nga ang nasawi. Nawala ng isang mata ang hepe at nang magbigay siya ng pahayag sa presinto, malinaw niyang sinabi na napakadelikadong tao ni Musashi at kapag nakita ito ay mas mabuting tumakbo na lamang. Mabilis na kumalat ang balita at idineklara si Musashi bilang banta sa publiko. Nasa estado ng alerto ang buong lungsod. Habang pinapanood ito ni Baki mula sa kanyang bahay, naisip niya kung bakit ginagawa ito ni Musashi. Hanggang sa maalala niyang hindi naman talaga kabilang sa panahong ito ang samurai. Dati siyang kinikilala at iginagalang. Ngayon, mag-isa na lamang siya. Habang nagpapainit si Musashi sa isang abandonadong lugar, muling lumitaw ang hepe na nagtangkang umaresto sa kanya noon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nag-atubili si Musashi at tuluyan niya itong pinatay gamit ang kanyang mga espada. Paglabas niya mula sa lagusan, isang buong hukbo ng mga pulis ang naghihintay. Takot na takot ang mga ito nang malaman nilang napatay na ang kanilang hepe. Maging ang pinuno ng grupo ay gumamit ng high-voltage stun gun na kayang magpabagsak ng napakalalaking tao. Halos mapatay nito si Musashi, ngunit dahil sa pag-aatubili ng ibang pulis, nakabawi siya. Pagkabangon niya ay pinugutan niya ng ulo ang kapitan. Dahil doon, wala nang ibang pulis ang naglakas loob na lumaban at pinabayaan na lamang nila siyang umalis matapos silang takutin ng kanyang nakakatindig balahibong sigaw. Samantala sa Amerika, inilikas ang White House dahil sa isang mahalagang pagpupulong. Ipinaliwanag ni Obama kay Donald Trump na bilang susunod na pangulo,
kailangan niyang kilalanin ang kapangyarihan ni Yujiro Hanma upang mapanatili ang kapayapaan. Ngunit hindi yun nagustuhan ni Trump. Sa tingin niya, sa pera at armas niya ay kaya niyang kontrolin ang mundo. Ngunit nang makita niya mismo ang demon back ni Yujiro, agad siyang natakot at sumunod ng walang pagtutol. Kalaunan, dumating naman si Hillary Clinton upang makipagkita kay Yujiro. Ipinaliwanag niyang ginagawa niya ito bilang paggalang kay Emi Akizawa, ang ina ni Baki at dating kasintahan ni Yujiro. Nang marinig yun ng ogre, nangako siyang poprotektahan siya basta't huwag siyang gagawa ng kalokohan. Habang lumalala ang kaguluhang dulot ni Musashi sa Japan, umabot ang balita hanggang sa punong ministro. Noon ay akala niyang isang impostor lamang si Musashi, ngunit nang makumpirma niyang tunay itong si Musashi Miyamoto, ipinadala niya ang Special Forces upang tugisin ito. Dahil wala nang ibang opsyon, pinayagan nilang patayin si Musashi. Ngunit pagdating ng mga sundalo, isa-isa lamang silang pinutol, pinugutan at pinatay ni Musashi. Walang sino man ang nakatakas sa kanyang mabangis na pag-atake. Nang matapos ang massacre, sinabi niyang ang mga matataas na opisyal lamang ang kanyang target. Dahil patay na ang mga ito, wala na siyang dahilan para ipagpatuloy ang pagpatay. Sa desperasyon ng gobyerno, nagpasya silang humingi ng tulong kay Hanayama Kaoru, ang pinakamalakas at pinakamatibay na yakuza sa Japan. Agad niyang tinanggap ang hamon, hindi lamang para sa dangal ng gobyerno kundi dahil nalaman niyang si Musashi rin ang responsable sa pagkamatay ni Retsu Kayo. Dahil dito, naging personal ang laban. Sa mga lansangan ng Shibuya nagharap sina Hanayama at Musashi. Sa umpisa, inisip ni Musashi na walang espesyal sa yakuza. Ngunit isang suntok pa lamang ni Hanayama ang nagpalipad sa kanya at nagpabago ng kanyang isip. Maging ang kanyang mga organo ay naapektuhan sa lakas ng mga suntok nito. Kahit gamitin pa niya ang kanyang katana, tila hindi niya agad mapabagsak si Hanayama. Nagpatuloy ang matinding bakbakan hanggang sa tuluyang mapinsala ang katawan ni Hanayama. Gayunpaman, hindi siya umatras. Sa huli, nataman siya sa mata at napilitang tanggapin ang kanyang pagkatalo. Bago pa man siya mapatay ni Musashi, dumating si Baki at pinigilan ang samurai. Ipinaalala niyang tapos na ang laban at hindi niya hahayaang mamatay ang kanyang kaibigan. Dito tuluyang nagkaroon ng dahilan si Baki upang haminin si Musashi sa isang laban hanggang kamatayan. Ngunit hindi pa yun ang tamang oras. Pareho silang sugatan at kailangan munang maghanda. Sa mga sumunod na araw, pinag-aralan ni Baki ang iba't ibang teknik upang harapin ang pinakamapanganib na espada sa kasaysayan. Samantala, si Musashi naman ay nagsimulang maunawaan ang bagong mundo matapos ang isang tahimik na pag-uusap nila ni Pickle sa mga emburnal. Hindi man nagsalita si Pickle, naintindihan ni Musashi na may mga bagay na hindi kailangang sabihin para maiparating. Sa wakas, dumating ang araw ng pinakahihintay na laban. Puno ang arena ng mga pinakamalalakas na mandirigma. Habang nagmumuni-muni si Musashi, dumating si Baki na may kakaibang presensya. Agad napansin ng samurai na nagbago na ang binata. Nagsimula ang laban at agad na pinahirapan ni Musashi si Baki gamit ang kanyang mga mental slash. Ngunit hindi sumuko si Baki. Gumamit siya ng cockroach dash, matitinding suntok, sipa at hindi pangkaraniwang galaw upang makasabay sa samurai. Sa una ay tila lamang na lamang si Musashi, ngunit unti-unting nakakaangkop si Baki. Habang tumatagal, napagtanto ni Musashi na hindi niya kayang maliitin si Baki. Ang batang minsan niyang tinalo ay isa na ngayong tunay na halimaw. Nagpatuloy ang kanilang laban hanggang sa tila wala nang malinaw na lamang sa kanilang dalawa. Ngunit bago pa tuluyang matapos ang labanan, dumating ang kapatid ni Tokugawa. Gamit ang kanyang espiritual na kakayahan, hinalikan niya si Musashi at inilabas ang kanyang kaluluwa mula sa cloned na katawan nito. Sa isang iglap, natapos ang lahat. Tahimik na pinanood ng lahat habang tuluyang umaalis ang kaluluwa ni Musashi sa mundong ito. Wala nang banta, wala nang digmaan, wala na rin ang pinakadakilang samurai sa kasaysayan. Nagpasalamat si Baki sa matandang babae dahil posibleng siya ang namatay kung nagpatuloy pa ang laban. Ipinaalala naman ito na ang muling pagbuhay kay Musashi ay isang pagkakamaling hindi na dapat maulit. Ang pakikialam sa agham at kasaysayan ay nagdala lamang ng kaguluhan sa mundo. Habang dinadala ang katawan ni Musashi, nagbigay galang ang lahat ng mandirigma. Kalaunan ay inilipat ito sa isang pribadong laboratorio upang mapreserba.
Nang tanungin si Tokugawa kung balak pa ba niyang buhayin muli si Musashi, ngumiti lamang siya at sinabing hindi. Nais lamang niyang itago ito bilang isang mahalagang alaala. At doon nagtatapos ang Baki Musashi Art Part 2. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like at i-share para mas marami pang anime fans ang makapanood. At kung gusto mo pa ng mas marami pang anime recaps na tulad nito, siguraduhin nakasubscribe ka at naka-on ang notifications. Maraming salamat sa panunood. Magandang Shruzi Day sa inyong lahat, at magkikita-kita tayo sa susunod na recap.